Praise God, isang masaya, mapayapa, mabunga at matagumpay na pagbati po sa Emmaus Christian School sa kanilang 42nd Foundation Anniversary. Napakabuti ng Panginoon. 4 na dekadang naging matagumpay at magtatagumpay pa. Kaya minsan pa ako po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na ako po ay maging kabahagi ng inyong napaka-matagumpay na selebrasyon. At dahil po doon ay isang pagpapala din po na ako po ay makapagbahagi ng dakilang salita ng Diyos. Simulan po natin ito sa maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Ipinagdiriwang ang ika-42 anibersaryo, Panginoon, ng Emmaus Christian School. Dalangin ko po ang mensaheng ito ay patuloy na magbigay ng mas lalong kasiglahan at inspirasyon sa pagpapatuloy ng mga guro, sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga estudyante, maging ng mismong visionary Lord ng Christian School na ito. Samahan mo po ako, Panginoon, at patuloy na ikaw lamang ang maluwalhati. Sa ngalan ni Jesus, Amen. At tamang-tama po ang inyong tema. It's all about running the race with God. Alam po natin na ang buhay Kristiyano ay napakarami pong parabola sa sinasabi sa Biblia, mga ilustrasyon. Inihahalin tulad na ang buhay Kristiyano ay isa pong mananakbo. At isa po yan sa nakita po ng Diyos sa buhay ng bawat isa na habang tayo po ay nasa daigdig na ito, dapat hindi tayo tumigil sa ating pananampalataya. Sapagkat sabi nga po, ang buhay Kristiyano ay serye ng pagsubok at pagpapala. Parang mga estudyante po, tayo mga estudyante, ako po ay naging estudyante rin sa mula elementarya, high school, college, magpahanggang ngayon sa mga Bible school po na akin pong napagtapusan, ay hindi dadaan tayo sa mga pagsusulit o pagsubok. Kailangan magpatuloy ito sapagkat dapat ipinapasa mo ang bawat pagsusulit o meron tayong mga quizzes, may mga final exam na kung saan ay magtatalaga sa iyo sa mas mataas na antas ng iyong pag-aaral. Ganun din po ang ating buhay Kristiyano. Hindi natatapos ang mga pagsubok, hindi natatapos ang ating paglalakbay sa iba't ibang uri ng karanasan. Kaya naman sa ating bilang mananakbo ay kailangan kasama natin ang Panginoon. Ano po? Hindi natin tatakbuhan anumang laban ng buhay, hindi natin tatakbuhan anumang kalungkutan, anumang mga hamon ng buhay, kundi ito'y haharapin na kasama ang ating Panginoon. Sabi po dito sa inyo pong Bible verse sa Philippians chapter 3 verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Si Apostle Paul po ang nagsabi nito. I press on toward the goal. Nakita po natin na si Apostle Pablo ay talagang nakatingin kung ano ang pagkatawag sa kanya. May tinitingnan, kaya naman siya ay nagpapatuloy. Meron siyang pangarap na naispuntahan, meron siyang goal, meron siyang layunin. Paborito ko po ito lagi. Ang pinakamalaking trahedya na pwedeng maganap sa tao, hindi ang kamatayan, kundi ang buhay na walang layunin. The greatest tragedy in life is not death but life without a purpose. At hindi rin pinag-uusapan kung gano'ng kaikli o kahaba tayo na buhay sa daigdig na ito, kundi kung paano naging makabuluhan at nagkaroon ng layunin ang ating buhay. Kaya napakahalaga na makita po natin ang ating sarili na nagtatagumpay. At naniniwala po ako na sa lakbaying ito, sa pagpapatuloy po natin, napakarami pong mga bagay-bagay na napapahintulutan ng Diyos. Maaaring ito ay pagkakasakit, maaaring ito ay mga kakulangan pinansyal, mga pagsubok sa pamilya, pero walang sinabi ang Diyos na huminto ka sapagkat ang lahat ng yan ay dadalaw lang sa ating mga buhay. Sapagkat ang buhay ay serye ng pagsubok at pagpapala. At hindi lamang po iyon ang nais ni Apostol Pablo, hindi lamang tumakbo, hindi lamang tapusin ang kanyang buhay Kristiyano o tapusin ang labang ito, kundi para rin naman manalo at matanggap ang biyayang binibigay ng Diyos sa kanya sa pagkatawag sa kanya. The goal to win the prize. So tayo po, ang tawag ng Diyos sa atin na kasama ang Panginoon ay running the race to finish and win. Ang gusto ng Panginoon ay takbuhin po natin ang buhay na ito, nadalin tayo ng Diyos
sa kung saan, kung ano ang kanyang kalooban na tayo'y magtatagumpay. Hindi ho tayo tinawag para maging talunan, mga kapatid, mga estudyante, mga ina ng tahanan na narito, mga guro. Tinawag ka at dinisenyo ng Panginoon para magtagumpay. And in order to finish and win, you must be participant, not just a spectator. You must report to the starter out on the track. Napakahalaga po na makita po natin ang ating sarili na hindi ka spectator, kundi nagpa-participate ka. Naalala ko po nung minsan pong naglaro po ang Gilas, hindi ba yung opening po ng isang pangmalakihang palaro ng basketball, ginawa po dito yan sa bandang Bulacan. Talaga namang napakaraming nanood. Nagsara ang NLEX, talaga namang huminto sandali ang mundo ng mga Pilipino sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon po yata dito ginawa ang pagbubukas ng labanan ng basketball. At nung ito po ay naglalabanan, ako talagang hiyawan ng hiyawan ng mga Pilipino, iba't ibang mga lahi ay talagang sumisigaw, sumasayaw kapag ka po nasushoot ang kanilang mga bola. Ang tanong, nung nanalo po ang talagang kampyon, yun hubang sumisigaw, yung hubang sumasayaw, kasama po sa i-reward. Hindi po ba? Hindi. Audience lang po sila eh. Pero kung ikaw ay nandoon kabahagi kahit tagahagis ka lang ng tuwalya ng pinapawisang player, o ikaw ay nandoon para magbigay ng inumin, o ikaw ang nag-sponsor ng kanilang mga damit, kapag ni-reward yun, kapag pinalakpakan talaga, at kapag sila'y pinasalamatan, kasama ka sa i-reward. Tayo po ay dapat hindi tayo nanonood lang. Dapat may ginagawa tayo. Dapat nakikita po sa buhay po natin na may bahagi po tayo sa daigdig na ito at mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Mga ilang paalala lang po sa mga narito, sa mga guro, mga mag-aaral, sa mga magulang na narito, kung ano po ang ilang mga puntos na dapat nating tandaan kung paanong tayo ay mananakbo, tatakbuhin ang kalooban ng Diyos. Nakasama siya at hindi lamang kasama siya dito, kundi ang kalooban niya, tayong lahat ay magtagumpay. Ilang puntos po na dapat nating tandaan. Number 1, refuse to be distracted. Kapag ikaw po ay isang mananakbo, ano ba ang dapat mong suot? Dapat ba naka-formal attire ka? Dapat ba nakabalat kang shoes? Dapat ba talagang kung kurbata ka pa at may dala kang portfolio at talagang handa kang tumakbo? Hindi po ba? Hindi. Dapat ang suot mo'y isang maluwag na kamiseta at ang sapatos mo'y malambot. Yung sapatos na magaang para makatakbo ng mabilis, para hindi mabigat ang daladala mo. At yun po ang napakahalaga kasi anumang bagay na hindi nauukol at hindi dapat dalhin sa pagtakbo, it will cause distraction. At kung tayo sa pagtakbo po natin na hindi nakatingin sa dulo doon at tayo lingon ng lingon na tila baga tayo namamasyal, hindi ho tayo makararating, hindi tayo mananalo at posibleng maaksidente pa tayo. Mula po doon sa starting point, going to finish line, saan tayo nakatingin? Doon sa finish line. Hindi sa kaliwa, sa kanan, kundi tuwid ang daan. Sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 4, they think it's strange that you run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Ano po ibig sabihin nito? Dito po ay makikita po natin na malaking distraction po kung sinong ating mga nakakasama, kung sino yung mga taong madalas nating kahalubilo, kung anong mga kwentuhan ang ating napag-uusapan. Napakalaking bagay po yun eh. Dapat ang estudyante, alam mo kung bakit ka nag-aaral. Hindi ka nandyan para magpasikat lang. Hindi ka nandyan para magpa-cute lang. Ang mga guro, kaya ka nagtuturo para ang mga estudyanteng ito'y mahubog ayon sa napakagandang kinabukasan na kanilang tatahakin. Kaya dapat hindi tayo nadidistract. Kung alam mo kung ano ang pupuntahan mo at saan ka pupunta, at alam mo kung ito ay magbibigay ng katagumpayan sa'yo, nakafocus ka doon. Hindi ka dapat nadidistract. Sabi nga po ng isang quotation, get out of the blocks, run your race, stay relaxed. If you run your race, you win. Dapat po yung mga bagay na magiging hadlang, tinatanggal po natin sa ating daraanan.
Dapat po, kapag alam mo ang pupuntahan mo at kasama mo ang Diyos, makaka-relax ka. Sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in the future." Napakalagi rin ang takbo ng ating isipan. If you train your mind for running, everything else will be easy. Kapag alam mo sa isipan mo ang takbuhin mo sa buhay, hindi ka basta madidistract ng anumang bagay na nakikita mo, ng nadidinig mo. Malaki kasi ang kinalaman ng ating makikita, ng ating maririnig, sa pwede nating isipin at pwede nating maramdaman. Kapag nakita po natin, na naku po, ito ba, ganito ba kahaba ang aking tatakbuhin? Ganito ba kalubak-lubak ang aking lalakaran? Naku, baka hindi ko kayanin. Doon pa lang, talo ka na. Ang isang mananakbo, hindi nag-iisip na matatalo siya. Ang isang mananakbo, ang isang gustong magkampyon, ang isang manlalaro na dala ang sagisag ng tagumpay, dala at nire-represent niya ang kanyang bansa, hindi siya nag-iisip ng pagkatalo. Iniisip niya na ito'y mananalo siya at nakalagay sa isipan niyang dapat natapusin niya ang labang ito. Tingnan niyo po yung mga lumalaban bilang mananakbo, bilang boksingero na inilalaban ng ating bansa sa ibang lugar, di po ba? Na talagang pumunta sila roon hindi lamang para ipanalo, hindi lamang para tapusin, kundi higit kailanman ipanalo ang laban. Pero pansinin po natin, may mga inilaban tayong representative ng Pilipinas, ito man ay boksingero, mananakbo, kahit na natalo, ito ay sinasaluduhan ng ating bansa. Wini-welcome mula sa airport, pinapalakpakan. Bakit po? Hindi man nila nakuha ang pagiging kampyon, at least hindi nila inurungan ng laban, tinapos nila ito kahit sila'y pagod na pagod at hirap na hirap. So upang matapos ang laban na ito nakasama ang Diyos, refuse to be distracted. And number 2, refuse to be delayed. Alam niyo po, ang Diyos ay may timetable. And God's time, not too late, not too soon. At kailangan lumagay po tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. Madalas ko po itong sabihin, kapag tayo ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos, tayo po'y magtatagumpay. Kapag tayo nasa gitna ng kalooban ng Diyos, ilalagay niya tayo sa tamang panahon, sa tamang tao, at sa tamang pagpapala. Kaya naman sabi rito, Hebrews chapter 12 verse 1, "Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us." May oras, kaya mo pagka tayo na tumakbo, di po ba? Nandun papuntang finish line. Kapag kapo iyan ay papalapit ng papalapit, titingnan nila yung hakbang at kung ilang minuto, ilang segundo, ilang oras nila tinapos ang laban. Kaya minsan nagkakaroon ng delay dahil po umaalis tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. Pansinin po natin ang mga estudyante. Buti nga ngayon, bawal nang magbagsak. Nire-review muna. Nung araw, nung panahon po namin, ako po, hanggat hindi mo ipinapasa, bagsak ka ng bagsak. Balik ka ng balik sa grade 1, grade 2, grade 3. Ako po, meron po akong nakasabayan sa grade 6. Karaniwan, pag grade 6 ka nung araw, 12 anyos ka. Abay, may nakaklase ko, 17 years old. Alam niyo ho kung bakit. Abay, kada taon, mula grade 1, babagsak kinuha ang grade 1 ng 2 taon, kinuha ang grade 2 ng 2 taon, kaya pagdating ng grade 6, binatilyo na, kulang na lang mag-asawa na. Kidding aside, nasa atin ang pagdidelay. Dahil alam ng Lord kung kailan at saan at kung paano tayo dadalhin sa tugatog ng tagumpay. At kung may mga hinahadlangan at pinapaintulot ang Diyos, posibleng ito ay magdadala sa atin para tayo ay iligtas. So refuse to be delayed. Huwag nating hayaan. Kapag ka po dumarating sa punto ng buhay natin, babalik tayo doon sa isa, dinidistract tayo, at pag tayo napadistract, tayo po madidelay. Di po ba? Nakakalungkot po isipin. Sa Bible po, nung naglalakbay ang mga Israelita, ano nangyari? Dapat sana 40 days lang, naging 40 years. Bakit po kaya? Dahil ang mga Israelita walang ginawa kundi magkasala na magkasala. Magreklamo ng magreklamo, magrebelde ng magrebelde, na dapat sana maikli lamang ang kanilang paglalakbay, tumagal ng ketagal. At ang nakalulungkot, marami po ang hindi nakarating sa promised land. Marami ang hindi nakarating sa finish line. Sana po dumating sa punto ng buhay natin, sa panahong inuuga ang ating buhay, inuuga ang ating pananampalataya, dinidistract tayo para madelay. Tingnan po natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niya ang laban ng kaligtasan upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Don't forget to refuse to be distracted, refuse to be delayed, and number 3, refuse to be detoured. Anong ibig sabihin po nun? Una, huwag mong hayaan na ikaw ay magambala. Huwag mong hayaan na ikaw ay istorbuhin ng iba't ibang sitwasyon. Diretso lang, tuloy lang. Huwag mong hayaan na ikaw ay maantala o ma-delayed. Dahil may timing ang Lord. Pag ikaw ay umalis sa timing ng Lord, lalong nahihirapan ang buhay. Lalong nagiging mabigat ang buhay. Refuse to be detoured. Alam niyo po, meron talagang hangganan, mula simula, gitna hangganan, at meron talagang direction kapag tayo po ay isang mananakbo. Kung ito'y pabilog o diretso, ito po ay merong tanda. Dapat doon tayo titingin. Huwag kang lilihis. Kung ano yung takbuhin mo, huwag kang lilihis. Kapag ikaw ay estudyante, mag-aral ka lang. Huwag kang mag-asawa agad. Kapag naman ay ikaw yung mga magulang, talagang gagawin natin ang lahat para ang ating mga anak ay mailagay natin sa tamang kalagayan. Huwag nating samahan ng bisyo. Hindi po ba? Dapat ang maging bisyo natin, lalong maging masipag. Dali natin ang ating mga anak sa mas maayos na kalagayan. At tayong mga estudyante, dapat kung ano inaasahan ng Diyos, inaasahan ng ating mga magulang, ay huwag tayong ma-pressure. Gawin lang po natin ang dapat natin gawin bilang estudyante. At sa mga guro, napapansin man o hindi ang ating mga pinagpapawisan, ang ating mga hirap at pagpupuyat, nare-recognize man tayo o hindi, ang mahalaga, ginagawa natin ito sa Panginoon. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 7, you did run well, who did hinder you that you should not obey the truth? And Hebrews chapter 12 again, let us run with patience the race that is set before us. Walang liliko, walang hihinto, walang lilihis. Diretso lang kung saan tayo pinapupunta ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na nakakaalam ng lahat. Ano man ang kalagayan ng ating buhay, alam niya kung ano at paano tayo ililigtas. Kita niya ang ating mga damdamin, alam niya ang ating mga hibik. Buhok nga natin, bilang niya eh. Ano pa kaya ang buong buhay natin? Ano po? Naalala ko yung isang paborito kong kwento. Siguro nakikwento ko na po sa inyo. Hayaan nyo namang ulitin ko para isang paalala. Sa isang baryo po ay merong isang bata na ipinanganak, na binatilyo, na ipinanganak po na may sakit sa puso. Pinagpala po ang bata na kahit mahirap po sila ay natutugunan ang kanyang pangangailangang medisina sapagkat maraming tumutulong. Pero mahina ang bata. Kaya lumaki ang bata sa loob lang ng tahanan sapagkat delikado sa kanya. Pero alam niyo po ba, na bagamat ang binatilyong ito ay may sakit sa puso, ang kanyang pangarap ay kundi man maging boksingero, ay maging mahusay at magaling na mananakbo. Nagkataon po na nagkaroon ng piyesta doon po sa kanilang baryo. At ang isa po sa palaro ng paligsahan ay ang pagtakbo. Nagpaalam po siya sa kanyang ama at sinabi niyang, "Tatay, gusto kong po sumali sa isang takbuhan sa plaza." Sabi po ng kanyang ama, "Naluluko ka na ba? Nasisiraan ka ba ng bait? Hindi mo ba alam na kapag ikaw ay sumali sa takbuhang iyan ay kapalitang yung buhay? Bagamat pangarap mo yan, madadali ang yung buhay." Alam mo ang sabi ng binatilyong ito? "Di baling madali ang buhay ko basta sinubukan kong marating ang aking pangarap." Nalungkot po ang ama pero nahamon po siya sapagkat gustong-gusto po ng binatilyo niyang ama, ng binatilyo niyang anak. Kaya sabi niya, "Sige, patatakbuhin kita, pasasalihin kita sa paligsahan, pero sa isang kondisyon. Tatakbo ka, nasa likod ako, nakasakay sa motor. Kapag dumating na sa punto ng buhay mo na nahihirapan kang huminga o nasasaktan ka o may masakit sa'yo, itaas mo lang ang iyong kamay, kukunin kita at isasakay kita sa likod ng motor. Hindi na natin tatapusin ang laban." Sumagot po ng buong tapang ang binatilyo. Sinabi niyang, "Sige po tatay, payag po ako." Talaga naman kung merong pinakaninenervyos at kinakabahan, dumating ang araw ng paligsahan ng pagtakbo, walang iba kundi ang ama ng binatilyong ito. Nandun na po at nakaposisyon ang lahat ng mananakbo. Nandoon po ang kanyang anak na binatilyo. At nasa likod din po ang kanyang ama na nakiusap po sa mga hurado at may palaro ng takbuhang iyon na sinabi niya, "Pwede ho ba ng aking anak ay isali niyo?" Pero sa likod po ako nakamotor. Pumayag naman po ang mga hurado. At nang nagsenyas ng pagsisimula ng pagtakbo, kumakadugpo ang dibdib ng kanyang ama. At nagtuloy-tuloy po ang pagtakbo. Aba, nakakalula at nakakataka.
ang batay, ang binatilyo'y patuloy ang pagtakbo. Hindi lamang po yun, ang bilis ng kanyang pagtakbo. Nawala sa isip ng ama na ang kanyang anak ay may sakit sa puso. Naaliw siya habang umaandar ang motor at tinitingnan ang kanyang anak. At alam nyo ba, dumating ang finish line, tamang-tama pong bumagsak, papalabas ng finish line ang kanyang binatilyong anak. Nagulat po ang ama at doon niya lang naisip at naalalang may sakit nga pala ang aking anak. Agad niya tong tinakbo at nakita niyang hinihingal. Tumutulo ang luha, subalit nakangiti at ang sabi niyang, "Tatay, nagtagumpay ang aking pangarap." Ang sabi po ng kanyang ama, "Anak, may masakit ba sa'yo?" Sabi niya, "Tay, napakasakit ng aking mga paa, na sa tuwing tumatapak ang palad ng aking paa sa simento, ako'y nasasaktan." Napansin niya po na yung palang kanyang sapatos, sapagkat sila'y mahirap, ay sira na ang pinaka-sapatos nito at lumalabas ang kanyang bahagi ng paa. Naging dahilan para masugatan at magdugo ito. Sabi niya, "Anak, bakit tiniis mo? Sana sinabi mo sa aking masakit ang iyong paa at nahihirapan ka lang huminga." Humihinga lang bata at nakangitit, sinabi niya, "Tatay, ilang beses ko pong iniisip na itaas ang aking kamay para kunin mo ako at tapusin agad ang labang ito. Itigil ang labang ito. Pero habang natatanaw ko ang finish line, lumalakas ako." Salamat po sa araw na ito sapagkat iba-iba po ang ating takbuhin, iba-iba po ang ating labanan, iba-iba po ang ating hinahangad. Pero tandaan po natin, walang laban ng buhay na hindi tayo sasamahan ng Diyos. And never forget that others are watching. May mga nanonood po sa atin. Una, ang Diyos na ating kasama. Pangalawa, sabi uli ng Hebrews 12:1, "Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses." Pag sinabi raw pong race, the Greek word for race is stadion, which word we got the word stadium. Paul uses this word, tells us the running race of faith. Put us right in the middle of the arena where people see our faith, walk, see our struggles, and watch to see if we will win or if we will win in our battles. Alam nyo ba na pwede tayo maging inspirasyon ng iba at makita nila na may Kristo sa ating buhay? We must always keep in mind that this is not a private race that we are running, but a race that can influence many others people's lives. Therefore, we need to run our race so that encourage all those who are watching from the sidelines to get into the race. And in order to finish and win, you cannot worry, faint, or quit. Sabi ng Isaiah 40 verse 31, "But they wait upon the Lord shall renew their strength. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Ang sinuman daw pong nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapagod, hindi hihinto. Kabataan man daw po'y napapagod, subalit ang nagtitiwala na sa Diyos ay para siyang agila na lilipad ng lilipad, lalakad ng lalakad, subalit di napapagod. Mga kapatid, kahit na minsan may mga nakapapagod na hamon ng buhay, kahirapan, sakit karamdaman, problemang relasyon, mga frustration, mga regrets ng buhay, pag nagtiwala daw po sa ating Diyos sa buhay, hindi tayo agad mapapagod. But this life is no game. It is the most serious competition we will ever face in this world. The rewards are enormous. God materially reward us as we are faithful to His call, but He also reserved eternal rewards of honor and glory for those of us who run a race well in this life. Salamat po sa umagang ito, sa hapong ito, sa araw na ito, sapagkat minsan pa sa matagumpay na anibersaryo ng inyong paaralan ay nagpapaalala ang Diyos. Tapusin po natin ang laban. In conclusion, your attitude must be, I'm going to run this race, and I'm going to finish it, and I'm going to obtain the prize. I'm not going to live my whole life missing out on what God does for me. I'm not going to settle for just being average. No matter what inconvenience I endure, no matter what price I have to pay or what adjustment I have to make, I am going to faithfully run with my God, my race, so that one day I can obtain the prize. Isang mapagpala pong araw sa inyo lahat. Tayo po'y manalangin.
Ama naming Diyos na banal, marami pong salamat sa napakagandang mensaheng ito na nagpaalala po sa amin upang kami po ay lumakad ng matagumpay. Dalangin po namin sa mga guro, sa mga mag-aaral, sa mga magulang, sa lahat, Panginoon, na makapapanood ng mensaheng ito. Maging hamon po sa amin ang magpatuloy na kasama ka, sapagkat walang takbuhin sa daigdig na ito na di namin makakaya. Salamat dakilang Diyos, Ikaw ang aming Panginoon, sariling tagapagligtas ng aming buhay. We give you praise, we give you honor, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli, happy anniversary po sa inyong lahat. Ito po si Pastora Diwani Magaling Oliva ng Jesus is Lord Church, May Kawayan Chapter. God bless us all.